dito na lang tayo sa next na magtatanong naman, si Ate Colette. Ate Colette. Good evening sa iyo, te. Pakiclick yung unmute, te. Yan. Hello po. Hello. Ayun. Hello. Magandang gabi Ay. sa lahat po. Okay. Iniba ko yung pangalan ko na. Tunay na pangalan yung nakalagay nung nakaraang Tuesday ata yun ng gabi. Sige, Ate Kaya Colette. may nag-suggest na palitan. May tatlo akong katanungan, Brad. Okay lang? Yes. Okay, go ahead, te. Kung sakali na hindi na binyagan yung anak noong baby pa siya, tapos nung lumaki na siya, di ba may kumpisal tayo ng nasa grade 4 ata yun? Or grade 3, kumpisal. Unang kumpisal. After ng kumpisal, di may tatanggap siya ng unang komunyon niya. Sa araw na yun, di ba, yung araw mismo na siguro na yun, siya tatanggap ng unang komunyon niya. Ang tanong ko lang po is, pwede ba siyang mangumpisal at mangumunyon na hindi siya nabinyagan ng baby pa siya? Okay. Brother, Angel, pakisagot. Yung sinasabi niyo, kapatid, yung sa first communion niya, no? Kukumpilan yun dapat. So, paano makukumpilan kung di nabinyagan? So, kailangan, proseso po yung kapatid. Paano, baka nakalusot lang yun. Pero, kakailanganin ng nun, baptismal certificate, saka bago kumpilan. Meron lang po. Meron lang, hindi naman to sa ko. Meron lang akong narinig sa kaibigan ko nung kaibigan ko lang na ko lang sa kwento niya na hindi pa nabinyagan yung anak. Pero hindi ko alam kung nakumpisal yung bata or nakatanggap. Pero alam ko na hindi nabinyagan pa ng baby pa. Yun nga kaya po. Yung itatanong ko sa technically, ang proseso dyan, binyag muna. And then kukumpilan yan yung iba mga 12 years old, 10. Depende sa bansa yan. May mga bansa na lugar yung usually i-confirm of 14 years old, no? Doon mag-uumpisa yung confession at the first communion. But basically yung proseso niya, kapatid, binyag muna. Unless may doon din tinatawag sa mga sa mga hindi nakakaalam pa, sa mga nakikinig ngayon. Halimbawa naman ibang sekta siya. Tulad po ni Mrs. ko, iba sekta, Iglesia ni Cristo Mrs. ko. So, na-convert siya sa Katoliko. Yes, ngayon na-convert siya sa Katoliko, wala na siyang ibang adult baptism ang tawag doon. Wala nang binyag o kumpil, magkasama na yon. So, yung isang niya, adult baptism, wala nang kumpil yon. Baptism lang yon, pero dahil nasa age of reason na niya, kinakatesize lang siya, not like yung baby, walang alam kasi yon. But yung baby, why na they have to go for baptism? Kasi nga, mayroon tayong tinatawag na original sin from our Adam and Eve. So, original sin kasi tawag doon, na kaya mamamatay kasi yung bata. Kasi sinabi ni Jesus na talagang lahat mabinyagan, walang exemption, walang hindi kagaya ng mga sulpot ng ibang sulpot sabi bawal ang binyagan ng bata. Wala namang nakalagay sa Biblia na anong age, walang exemption. Sila nilalagyan ng exemption ng kondisyon na exemption ba, walang ganon. Lahat dapat binyagan. Siyempre pagka yung bata tao, lahat ng tao, so yung bata pagka bibinyagan dapat. But hindi siya pwedeng makonpilan yung bata dahil nga wala pa siyang age of reason, hindi pa siya nakakaintindi. So confirmation, compel to confirm. So doon na siya may ikakatikay siya, magkukumpisal, then first communion. But yun nga nagtataka ko, paano nakalusot ang isang, doon lang ang adult baptism sa mga galing ibang sekta. Hindi na siya kailangan binyagan. Siyempre, hindi na siya hanapan ng babying baptismal certificate kasi galing siya sa ibang sekta. Pero ito, kung Katoliko talaga siya since birth, bakit niya ipapakumpil? Bakit hindi niya muna sabihin hindi pa nabinyagan? Tama po ba? So, bakit mo ipapakumpil? Alam mong hindi mo pa nabinyagan.
Kung alam niyang hindi pa napabinyagan, bakit niya papakumpil? Alam niya palang dapat binyagan. Opo. Kung sakali, Brad, na kung sakali sa ibang sikta tapos lilipat siya sa Katoliko, bibinyagan ulit yun? Yun nga po yung sinasabi natin. Adult baptism yon. Binyag lang talaga yon. Pero kasama na yung kumpil doon dahil may alam na siya. Isa lang, adult baptism ang tawag doon. Unless may tinatawag tayo yung Trinitarian formula, pag galing siya doon sa isang ibang sekta na ang yung binyag niya in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, minsan tinatanggap ng pari na yon. Hindi na bibinyagan yon, kakatikais na lang. But mostly, usually, binabautismoan po talaga, pero wala na yung kumpil kasi may edad na eh. One baptism lang yon with kasama na confirmation. Pero doon sa sinasabi niyo, hindi siya nabinyagan pero pakukumpilan ko. Alam mo pala proseso. Ba't di mo muna sabihan ng pabinyagan muna? Di ba? Kung alam mo yung prosesong kumpil, ibig sabihin, alam mo yung binyag. So, hindi ko maintindihan. Ipapakumpil mo, alam mo palang hindi mo pinabinyag. Ba't mo pakukumpilan? Kasi di ba, siyempre kasalanan po yun, Brad, di po ba? Hindi. Wala nang Ay, tayong nakalagay na. Hindi, malaking kasalanan ba yun sa magulang or ano po ba? Oh yes, pag hindi ang magulang po, tandaan po Na natin. hinayaan Isa sa hinayaan lang niya. Yes. Hinayaan lang niya na ganito lang, ano? Ang tawag doon, sin of omission. That's a grave sin. Yung meron nga akong nakitang video, Catholic Guide, one of the grave sin of the parents, ng mga nakikinig, dapat matuto kayong mga katikisim. Pagkatapos dapat ituro nyo sa bata. Pag yan hindi nyo tinuro, that's grave sin. May mananagot talaga ang magulang. At sa Ezekiel, pag binasa mo, mananagot ka, chapter 3, verse 16 to 17. Pag binasa mo yun, ang sabi ng Diyos ni Yahweh, kapag ikaw yung alam mo, bigay mo para wala kang pananagutan. Pero pag hindi mo sinabi sa kanila, mananagot ka. Sabi ng Diyos doon sa isang kay Ezekiel. Ganon din sa parents. Ano yun, brother? Anong verse yun? Bro Jandot, Yung paano Ezekiel? nga natin sa Ezekiel, no? Yung tinatawag na sin omission, ito po maraming, ano po to, magandang talakayin to kasi sa mga, lalo na nakapakinig na kayong punto por punto, pero hanggang ngayon hindi nyo pa naisishare sa mga anak nyo, may pananagutan kayo, delikado po yun. Bro Jando, pakiano nga bro, yan para mas maganda. Binubuklat ko pa, bro. Wait lang. Ezekiel chapter 3. Kasi gusto ko maano to si Vladimir dahil Ezekiel na yun, bro. Chapter Si 3. Aljan na lang, bro. Si Aljan. ikaw muna, bro Aljan. Para sa mga nakikinig, napakahalaga nito. Lahat ng magulang na nanonood ngayon, 100,000 na yung mga subscriber natin. Pera pa kay Bro Wendell, iba pang mga channel. Lahat ng mga magulang ngayon, ito warning po sa inyo, yung mga walang pakialam sa anak, alam nila na may yung tama. Ito po yung mangyayari. Chapter 3, Ezekiel 3:18 po. 3:18 at sabi po dito, ito po. Bible show. Ayan na. Sabi, ito Genesis. Ezekiel. Chapter 3 verse 18. Ezekiel po. Genesis yan. Nakita bro. So, Ezekiel 3:18. Ano yun? Ano tayo? Wait lang. Saan na yun? Ezekiel 3:18. Ano tayo nito? Ayun. Sabi dito is ganito po. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala o magsalita kaman upang bigyan ng babala ang masama. Pause tayo doon, bro. Ayan sister, isa-isa natin. At pag hindi mo siya binigyan ng babala, yan. O nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama, ayan mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay. Ito ako na lang mag-ano bro, no? Upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay, di ba? Sa kanyang kasamaan. Ngunit
ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyo. No? So ikaw ang mananagot noon dahil alam mong ikaw mamatay niya hindi mabinyagan hindi mo pinabinyag. Lalo na yung mga parents ngayon, alam nila, ako inaano ko ang ate ko diyan. Yung mga anak nyo, alam nyo, sibil lang. Napakarami yan. Mga anak nyo na maraming anak nyo, sibil lang lahat yan, pinababayaan ng magulang. Ayan, warning po yan sa inyo. Sinabihan ko rin yung ate ko dyan, may pananagutan kayo dyan. Kapag alam mong bawal na sibil, napakarami yan, buong mundo. Sinasabi ko na po sa inyo, this is a babala po, warning from, kami po ay hindi kami nagsasalita sa amin lamang, kundi ayon sa Biblia at ayon sa simbahan. Ayan, pag hindi mo binabala, mananagot ka. Pero ibigay natin yung 19 bro Aljan, ako magbabasa. Iisa-isay natin. Sige Sa po. 19 naman. Ezekiel 3:19. Kung magbasa po ako, Brother Angel, okay lang po sa libro lang po ako magbasa, wag lang dito sa ano. Wag lang dito Mahirap. sa Sige bro, screen. basahin mo bro. Sa libro lang bro ah. Sige bro. Sabi dito sa 19, ganito po. Ezekiel 3:19. Ngunit kung babalaan mo ang tampalasan at hindi pa rin siya magbago, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, ngunit maliligtas ka. Ayun. So wala dito sa akin, wala kang pananagutan, sabi sa aking version ng Biblia. So at least sinabihan mo, wala kang pananagutan. Lalo na sa may mga masasamang, halimbawa, may masama kang anak, magulang, kahit magulang pa yan, tay, bawal to, tay, wag mong gawin to. Sa mga anak naman, bawal ka, sibil na yan, ang tagal na nagsisibil, ang dami po niyan. Napakarami yan na yung mga anak nila sibil, pero hindi binibigyan, hindi nila kinakatikais na mortal sin ang ginagawa nila. Alam niyo po yung mga sibil na may anak, ang tawag diyan out of wedlock pa rin. Parang anak sa labas lang yan. Hindi sila tunay na anak ng dalawang mag-asawa. Out of wedlock ang tawag sa simbahan diyan. Kaya mortal sin pa rin ang pagsasama ng sibil lang. Lalo na yung live-in. Pinababayaan ng magulang. Alam niyo may pananagutan ng magulang diyan. Ikumpisal niyo dapat yan. Isa yan yung hindi pinabinyagan. Pinakumpil agad. Alam niyo, nasa New Testament pa yan. Inulit ni Santiago yan, no? Pag hindi ka, Santiago 4:17, bro Aljan. Naku, hindi biro-biro po ito para sa kaligtasan na nating lahat. May mga batayan po tayo dito sa turo ng simbahan at ng Biblia. Santiago 4:17, ito New Testament na. Inulit po ni itong pangyayaring to, ni Apostol Santiago. Ano yung bro? At ayun na bro. Tama yung kay Aljan na yan. Inilagay na niya. Nawala bro. Okay na kanina. Bro Aljan? Nawala si Nawala Vladimir. siya. Ikaw na bro. bro. Sorry. Ito. Sige. Kaya't na sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Letra for letra yan. Yung binasa natin sa Old Testament, nasa New Testament. So inulit ni Apostol Santiago sa lahat na nakikinig ngayon. Alam mong gumagawa ng masama yung anak mo, kapatid mo, tatay mo, o lalo na kung kasama mo lagi, nakakausap mo, hindi mo sinabihan, ay nagkakasala ka. Ayon sa Ezekiel nga, mamamatay ka pa. Delikado talaga po yun, yung tinatawag na sin of omission yan. Pagkukulang mo sa asawa, sa anak, may mga pagkukulang ka dahil hindi mo sinabi. Katulad po ng tanong nyo ngayon, kasalanan ba yun? Hindi niya sinabi? Ayan po, na ayon sa Biblia kapatid, letra por letra. Ito po. Napakaklaro po. Clear ba? Clear. Naano ko lang sa naalala ko lang ito kanina nung nagsusulat ako ng mga gusto kong itanong. Naalala ko to. Kaya sinulat ko kagad para hindi ko makalimutan. Ibigay niyo yung Salamat, talata. brother. At yung talatang yan makakatulong sa lahat ng mga magulang, yung mga anak nyo, kahit mga anak nyo, mga apo nyo, mga tatay, lola, yung mga
mga napapanood nyo, nalalaman nyo rito, dapat pala i-share natin. Kaya ako, lahat ng Facebook ko, puro share ng mga gospel, katikisim. So natututo yung mga tao. Kasi pag hindi ko inano, mananagot ako sa Diyos. Yun po ang dapat natin gawin, ha? Huwag natin sarilinin. So kung ano man ano natin, i-share mo po sa mga tao at matutuwa ang Diyos sa atin. Kung ayaw nila, katulad nga ni sino ba yung si sister na SDA yung mga anak niya, sabi ko, tama yung ginagawa mo, gawin mo lang. Kung ayaw nila, huwag mo lang pilitin. May free will yan eh. And then move on. Pabayaan mo sila na may tamang ano na yan. May free will sila. Ayaw nila magbalik sa Catholic Church. The most important thing is, sabi ko, biblically, at least sinabi mo ate, sabi ko. So natuwa na siya doon. Huwag mo na lang pilitin kasi may wala ka ng pananagutan pag nagka-problema, pagka nagkasala uli sila, wala ka ng pananagutan. Yun po yung punto diyan. Sabihin natin yung mga alam natin, kundi magagalit ang Diyos sa atin pag hindi natin sinabi, kapatid. Okay po, brother. Napakaganda talaga ng sagot mo, brother. Salamat ha. Natamaan ako dun sa sinabi mo na tama yun na parang mayroon tayong pananagutan sa bandang huli. Kasi ako rin nahirapan din ako kumbinsihin yung dalawa kong lalaki. Pero okay lang. Kasi nakikita ko naman yung parang half-half lang sila. Sabi nga, it takes times na maano mo sila maibalik sa tamang ano. Okay lang. Basta na-try ko nang sabihin sa kanila. In-invite ko na sila. I-try ko kayong kahit kunti-kunti lang na mga minsan kasi inaano ko siya yung parang nire-record ko yung maiksing video. Nire-record ko siya. Tapos sinisend ko sa messenger ng mga anak ko. Kasi natanong ko na mo, narinig mo yung ko, hindi nyo tinitingnan Nako, ano ko naman, nakita ko pero sandali lang. Sabi ko, sige. Basta manood ko pag may time ha. Ganon lang. Kasi hindi mo sila mapersa agad eh. Kailangan hinay-hinay lang talaga. Yung mga ganyan. Na nasa kabila yung mga anak mo, tapos ikaw nasa kakatulik ka. Mahirap din yun. Kasi para kang nagkulang sa mga anak mo pag ganyan. Yes, at kung ayaw po nila sa lahat na nakikinig ngayon, no, sabihin nyo lang, ako nga sinishare ko sa mga hindi rin pinapansin. So di papansinin yung mga, pag hindi pinansin, okay lang ako. Ang importante natutuwa ang Diyos sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Kung hindi sila natuwa sa atin, ang importante nasunod natin ang Diyos. Yung po yung prinsipyo ko, hindi man kayo matuwa, at least nasunod ko yung sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo yung aral. Kung ayaw nilang pakinggan yung puto por puto, kung ano man, hindi nga sila nanonood So, mga kapatid ko ngayon, parang wala sila Yes, so okay lang. Hindi ako okay lang po ako. Dapat gano'n, at least binigay mo yung part mo. Brother, yung maganda sa punto por punto, marami talagang natututunan yung mga nakikinig kagaya ko. Kahit sabihin pa na maliit pa ako, talaga na kami sa rosary. Mula pa nung maliit kami, kahit nung maliit pa nga ako noon, naalala ko pagkatapos ng bagyo sa amin, nandun ako sa simbahan, magwalis na ako kasi maraming baha doon na tubig. Lumaki kami sa bago alas 6, takbo na kami sa bahay kasi yung lula namin, walang kasamang magdasal. Tapos pero dahil sa punto por punto, parang mas naanohan pa ako, yung parang nadagdagan pa yung kaalaman ko. Sabi ko nga sa anak ko kagabi, kasi yung anak ko, after ko manood kagabi, na pumasok ako sa Zoom, mga quarter to 10 na yun ako nakapasok. Kaya hindi na ako nakapagtanong kagabi. After ko noon, tumawag agad ako sa anak ko. Tapos, yan na, sinar ko lang sa kanya, yung Tapos, marami siyang sa akin katanungan, na sabi ko, hindi ko masagot lahat yan, kaya sinishare ko sa inyo yung mga naririnig ko, sabi ko. Kasi, alam mo ba, nasa tanda kong ito, ang pumasok lang talaga sa isip ko na ano bang tawag nun? Sa Biblia, na hindi ko makalimutan, na iyon na talaga yung pinagmamalaki ko. Simula naiyak ako, brad. Simula, kalma. Okay lang yun, Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan, Kaya mo yan. Go, Power Rangers!
Ay, Kaya mo yan, Brother te. Jando, nakaload tayo, nakakahiya. Oh, Wala go, wala go, naman po Power nakakita. Rangers! Wala naman nakakita sa inyo, tayo-tayo lang. No. Go, Hindi go, kasi alam Power mo. Rangers! 100,000 Brother Jando. lang naman ang 100,000 ang nakakita sa iyo. Alam niyo ba na mas naging proud ako habang nakikinig ako ng punto por punto. Kasi Go, go, Power Rangers! mababaw sa nanukuluha ko. Kaya talaga. Sandali lang. Sabi ko, kaya ni ate yan eh. Oh, magbaon ng Bumigay. marami tisyo. Oh, Bumigay. sige te, ah. Sige te, Di ba light, yung- camera, action! Di ba yung na kahit na mula nung maliit pa tapos lumaki kayo na nandyan, lagi kayong Yeah. nagsisimba, lagi kayong nag-a-attend ng rosary every 6 o'clock ng maggabi, tapos mayroon pa kaming yung Legion of Mary na bahay-bahay siya, bali siguro sa isang buwan baka nakakadalawa, depende sa mga Katolikong kapitbahay. Mayroon kami nagdadasal kami ng Immaculate Conception. Every pag may dumating sa amin yung na yun, yung santo. Tapos, nung kung kailan matanda ka na, ngayon ko lang talaga na alam ko naman ang mga kwento sa Biblia. Kasi noon hindi pa uso ang TV, radyo pa lang siya. Pag na ng huli, yung isang buwan na, hindi yung Semana Santa, ano ba yung isang buwan, brother? Yung isang buwan ng April, yung bago mag-Semana Santa, bago mag-Holy Week, di ba mayroong isang buwan na siya, start, 40 days ata yun. Di simula na siya ng yung mga parang mga siya, ano ba yan sa simba, sa ikinikwento na yung parang buong Biblia na yata, yung simula nung kay Jesus noon pa. Yung ganon. Alam mo na yung mga kwento ng ganon. Pero kung kailan matanda ka na, nalaman ko lang sa punto por punto, yung talagang hindi ko makalimutan. Pag meron akong nababasa sa Facebook na nakikipagdebate, nag-aano siya, lalo na't ngayon na marami na ang nag-share ng punto por punto, yung parang series lang siya, merong 1 minute, mga ganon. Tapos nagko-comment ako doon. Lagi parang naging proud ako na may natutunan ako sa punto por punto, yung Matthew 16 verse 18 to 19. Sabi ko, para sa akin napaka-powerful yung ganun pa lang. O sige, second question. Baka may magtatanong pa, sa next ka na lang. Mayroon pa ako.